Good evening. Good evening, good evening, brother and sister in the Lord. Hallelujah. Salamat po sa gabing ito na muli tayo po ay magkita-kita muli. Hallelujah, upang mag-aral ng salitang ng Diyos. Napakabuti ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Wala po akong music ngayon kasi sira po yung aking isang cellphone. Kaya hindi ko po magamit yung isa kong pang live. Pang live account. So, dito po tayo nagla-live. Yes, Lord, kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabi pong ito na muli kami ay mag-aaral ng mga salita, Father God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, basahan ko lamang po ang Romans chapter 12, verse 1, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hallelujah. Lord God, salamat, Panginoon, sa gabi pong ito, Panginoon, na muli na kami po ay basa ng iyong salita, Panginoon. I declare, Panginoon, sa gabi pong ito, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang patuloy ang maitaas mo po at pasalamatan sa aming buhay. Linisin niyo po ang aming mga isipan, aming sarili, Panginoon, na karapat dapat kami sa iyo, Father God. Ano mong nagawa na may pagkakamali, Panginoon, ikaw ang patuloy mag-correct sa amin, O Lord God, at bigyan mo po kami ng puso na handang magpa-correct, handang magpaturo, Panginoon, sa gibig pong ito, Panginoon. I-open niyo po ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na mga tainga, Panginoon, na maintindihan namin at maunawaan ng iyong mga salita, Panginoon. Hindi lamang namin ito mapakinggan, kundi maitanim sa matabang parating namin puso at ma-apply namin ito sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord God, sa gipong ito, Panginoon. Ikaw lamang may taas sa kalagitnaan, sa offline man or sa online, sa kabilang screen, Panginoon. Ikaw lamang siyang maihayag. Gamitin mo lamang ako, Lord God, bilang mouthpiece of your word, Panginoon. Alulod niyong masalita. Hallelujah, hallelujah. Wala po akong may pagmamalaki, Panginoon, kundi ang yung banal na spirito ang siyang kumilos at ang gumalaw, Lord God, sa kalagitnaan, Panginoon. Kasi lamang kapurihan, pasalamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, ano po, ang ating pong topic sa gabi pong ito, no? Live in God's will. So, paano tayo mamuhay na yun ay kalooban ng Diyos, kapatid? Hallelujah.
Living God's will is a lifelong journey of seeking Him. No, napakahaba itong paglalakbay, mga kapatid, no, saliksik natin sa ating mahal na Panginoon, trusting Him and obeying His word. No, hindi lang natin sinasaliksik ang salita ng Diyos, kundi tayo ay nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon and sinusunod po natin ang kanyang mga salita. The Bible offers several guiding principles into our lives, mga kapatid. Kaya, ang gusto lang ng Panginoon, kapatid, sa atin sa gabi pong ito, paano tayo mamumuhay, hallelujah, na ito ay kalooban ng Diyos, no? Live in God's will. Hallelujah. No, kaya ang number 1 na gusto ng ating mahal na Panginoon, kapatid, paano tayo mabuhay na ito ay kalooban niya. Number 1, surrender your life to God. So, sabi po dito, mga kapatid, sa Romans chapter 1, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y makikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Ano daw po, kapatid? Ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay. Amen? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, no? Number 1 talaga, ialay natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon. At hindi lang basta ialay, no? Yan, sabi dyan, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hallelujah. Ano po? Kaya, sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya nga, kapatid, hindi tayo susunod sa kung ano mang ginagawa dito sa mundong ito. Masyado na ngayon mga high-tech, masyado na ngayon na lahat, no, mga instant, no, instant life, instant food, lahat ay instant. Kaya, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kapatid. Hallelujah. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Kayo, mga pag-iisip natin, mga kapatid, pagka nasa Lord ka na, hindi na tayo tulad mag-isip ng mga wala pang Panginoon sa buhay nila. Iba na tayo mag-isip, no, bilang mga anak ng Lord, bilang mga lingkod ng Diyos. Iba na yung pag-iisip natin, hindi na mga worldly yung nasa isip natin, kapatid. Hindi na fleshly yung mga sinasabi natin, kapatid. Dapat tayo ay sasabihin natin ay kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, pag-iisip talagang unang baguhin. Kasi kung ano yung nasa isip mo, mga kapatid, yun ang nasa puso mo. At kung ano naman laman ng puso mo, yun po ang lumalabas, kapatid. Kaya dapat isipin natin, no? Baguhin natin muna yung isip natin, andin ang ating puso at ito ay nagmamanifest sa ating buhay. And yan, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos, no? Si Lord ang magbago sa ating isip, no? Hallelujah. Ang inyong pag-isip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Will ni Lord sa buhay mo, kapatid. Hindi yung will natin. Kasi yung will natin talagang makasarili yung will ng tao, no? Pero yung will ng Lord, yun ang gusto na mangyari ng Panginoon. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti. Kalugod-lugod at ganap ng kalooban. So, we live in God's will. So, my brother and sister in the Lord, God wants us to follow Him, no? Not only how to surrender your life to God, no? Just obey Him. First is seeking Him, trusting Him, and obeying His word. So, yun ang gusto ng Lord sa ating kapatid. Hallelujah. No? And number 2, read and obey the Bible. So God's word teaches us how to live and help us recognize His guidance. So si Lord, no, ang patuloy na tumulong sa atin, no, at siya bibigay sa atin ng guide kung ano ang dapat nating gawin. So basahin po natin sa Psalms 119, awit 119, verse 105, mga kapatid. Sabi sa awit 119 verse 105. Hallelujah. Yan. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw, no? The Lord is the lamp unto our feet, mga kapatid. No, siya ang maging
ang magbibigay sa atin ng liwanag, no? Para hindi tayo maligaw ng landas, no? Mayroon tayong guide, no? Mayroon tayong guide. So, ang isa sa makabigay sa atin ng guide, no? Through the word of God, mga kapatid, no? Tayo ay magkaroon ng guidance, no? Of course, with the Holy Spirit, no? Ang patuloy na turo sa atin, no? Iko-convict tayo ng Holy Spirit and then magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Hallelujah. No? Kaya read and obey the Bible. So, basahin natin ang salita ng Diyos, kapatid, at sundin natin kung ano mang nasusulat dito sa Biblia. No, kasi hindi tayo pwede na dagdagan natin to ang anuman ang nandito sa Bible at kulangan din natin ito. Hindi po yung pwede, no? Ayun ang Lord noon. Na i-omit natin yung ibang words at dadagdagan pa natin. So, hindi po pwede yun, kapatid. No? So, number 1, no? Surrender your life to God. And number 2, read and obey the Bible, no? Because God's words teaches us how to live and help us recognize His guidance, my brother. And number 3, pray regularly. So, pray regularly. No, yung ibang mga, religion, no? 5 times mag-pray, no? Ang iba naman, 3 beses nagpe-pray, morning, tanghali, gabi, no? Saan? Kapag kumakain. Pero hindi lang po yun, mga kapatid. Ang gusto ng Lord na magkaroon tayo ng quiet time, no? Quiet time, your prayer time sa Panginoon. We have 24 hours a day, no? Sa 24 hours na yun, gusto ng Lord yung 10% mo. Kung hindi mo talaga kaya yung 10%, basta maglaan ka ng oras para sa Lord, no? So, yung 10% mo na 2 hours and 40 minutes, i-divide po natin yun. Sometimes tayo ay awit sa Lord, no? Ano mo yun? I-divide mo yun. So, una, mag-awit ka sa Lord. So, and then, magbasa ka ng salita ng Diyos. After that, mag-pray na po tayo, kapatid. Hallelujah, hallelujah. So, glory to God po. At number 2 is read and obey the Bible. And number 3 is pray regularly. Ask God for wisdom and direction. No, direction. So, in your direction, your decisions. So, James 1:5. Ano pong sabi sa James 1:5, mga kapatid? Sa Tagalog ng James, ano ba Santiago, ano? Sa ibang salita po, ano po yung Santiago, ano? Or James chapter 1 verse 5. Ano po sabi sa James chapter 1 verse 5? Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. So, mga kapatid, ano po, ang gusto ng Panginoon na pag tayo ay humihingi, no, gusto ng Lord na buong puso tayong magtitiwala sa Diyos. Na po, magtiwala tayo na kaya ng Lord ang lahat. No, kasi pag tayo ay magtitiwala sa Kanya, sabi nga, He can move mountains. So, ano yung mountains na to? Whatsoever trials na ma-experience natin, whatsoever na mga any situations na kinakaharap natin, andyan lang si Lord, mga kapatid, kaya yan, malampasan natin yan. Malampasan natin lahat ng anumang mga trials or ano ba yung mga mountain sa buhay natin, no? Kaya, subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. So, ayaw ng Lord na nagda-doubt tayo. Ayaw ng Lord na nagdadalawang isip tayo. Nagtiwala tayo ngayon, tapos bukas hindi na naman. So, ang gusto ng Lord na yung ating pagtitiwala sa Kanya ay 100%, no? At huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So, kapag mayroon tayong doubt, mga kapatid, mayroon tayong duda sa ating pinagpipray sa Lord, mayroon tayong duda, yun yung inahelan tulad po yun sa, no, sa alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So, mga kapatid, ang hinihingi lang sa atin ng Lord is 100% na pagtitiwala, no? Kung sabi dyan, no? Magtiwala sa Diyos, no? Kapag tayo ay mayroon tayong hinihingi, no? So, balit ang humihingi ay dapat magtiwala. So, 100% trust sa ating Panginoon. Amen? So, just pray regularly. So, ang gusto ng Lord, mag-pray tayo, no? Regardless kung saan ka man, no? Pwede ka naman mag-pray na hindi ka nakapikit, no? Kasi yung iba, gusto lang mag-pray talaga, nakapikit talaga, nakapasok talaga sa room nila. So, ang Lord naman ay kahit saan tayo pwede mag-pray, no? Hallelujah. Si Lord is always omnipresent, no? Our God is omnipotent God, omniscient God, and omnipresent God. So, hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-limit sa ating sarili.
No, wag nating limitahan ang Diyos na kayang gawin sa buhay natin. Kaya pray regularly, no, kung meron kang quiet time sa Lord, kung anong oras man 'yon, meron kang 3 o'clock in the early morning, you can. Kung meron ka namang 12 midnight, it's okay pa rin, no? Kasi commitment mo 'yun sa Lord eh. May kanya-kanya tayong commitment sa Lord, no? Kaya pray regularly. 'Di ba? Si Daniel, no, nagbe-pray din siya, 'di ba? So, 'yun. Dapat bawat isa sa atin meron tayong commitment sa Lord. Magpi-pray tayo. Depende na po sa availability ninyo. Anong oras kayo available. Number 4, no? Live in God's will. Number 4, love God and love others. So, paano mo mahalin ng Diyos na hindi nga natin nakikita? Paano mo sabing mahal mo yung tao, no? Mahal mo yung tao, no? Love God and love others. So, paano mo sabing mahal ko si Lord, pero yung taong nakikita mo dyan, hindi mo ang mahal, naaway mo. No? So, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, how to live in God's will, mga kapatid, love God and love others. Jesus said, these are the greatest commandments. So, ano pa sabi sa Matthew chapter 22, kapatid. Tagalog lang po tayo para mas maintindihan. Matthew chapter 22, verse 37 to 39. 22. Ayan. 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. So, meaning kapatid, kapag iniibig mo si Lord, kapag sinabi mong mahal mo si Lord, buong puso ito. No, hindi 50-50. Ngayon, love mo si Lord, tapos bukas na naman, hindi mo na naman mahal si Lord dahil hindi sinagot ni Lord yung prayer mo. So, hindi dapat ganun kapatid, no? Sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip. So, 100% na pagmamahal mo sa Lord, no? Buong lakas mo, no? Isip, kaluluwa, no? Pag-isip. So, kapag nagmamahal tayo sa Lord, in good times or bad times, mahal pa rin natin si Lord, no? Sinagot man ni Lord or hindi yung mga prayers natin, yung mga dasal natin, mahal pa rin natin si Lord. Kasi, yun yung binibigay sa atin ng Lord na hininga eh. Sobra pa yun sa, kung sabi ko, sukatin nga natin yun eh. Ilang meter na kaya yung nagastos natin na hangin, para makahinga tayo. No? Kung mayroon pang meter eh. 'Di ba? Hallelujah. Kung sa ospital pa, oxygen, magkano ang bayad mo dun sa oxygen na yun. So, ganun kakamahal ng Diyos. Kaya, marapat lang, na love God and love others. Hallelujah. So, mahalin natin, kahit hindi nga kamahal-mahal eh. Dapat, doon natin maipakita na mas mahal nga talaga natin si Lord. Kahit hindi ka mahal-mahal, paano mo yun mahalin yung hindi ka mahal-mahal? Ginawan ka na ng masama, siniraan ka na ganito ka, ganoon ka, kahit wala ka namang ginawang masama. So, paano mo ngayon mai-apply ang pagmamahal na ito sa kapwa mo? Paano mo maiparamdam sa kapwa mo na ito na mahal mo siya? No? At kahit ginawan ka pa ng masama, kapatid. No? Ranas ko po yun, kapatid. Parang sabi ko, Lord, parang hindi ko na to kaya pa. Lahat na lang, nilunok mo na talaga lahat ng pride mo para lang talaga mapakita mo sa kanila na totoong mahal mo sila. Pero kahit ganun pa man, no? Kapag ang tao talagang walang totoong Diyos, iba pa rin. Pero patuloy pa rin natin silang pinapatawad. Patuloy pa rin natin silang bigyan ng iparamdam ang pagmamahal. Ano man ginawa ng ating kapwa sa ating kapatid, gaano man ito kasakit sa atin. Parang sabi ko nga, parang give up na ako, Lord. Ayaw ko na, Lord, maglingkod. Kung ganito lang naman, ayaw ko na maglingkod, 'di ba? Pero sabi ko, Lord, hindi naman ako naglilingkod sa tao eh. No? Hindi ako naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod ako sa iyo. Kaya kahit ano pang gawin ng mga tao sa akin, kahit ano pang gawin ng taong to sa akin, patatawarin ko pa rin siya. At si Lord na ang bahala sa kanyang buhay, no? Kaya naawa naman ako, no? Hallelujah, sa tao na iyon. Pero alam niya kung sino siya. Kaya talagang love God and love others. So, doon natin mapakita na mahal natin si Lord kung kaya nating mahalin yung mga taong kahit nanira na sa buhay natin, kapatid. Hallelujah, no? So, love God and love others. Jesus said this,
these are the greatest commandments, kapatid. Ano sabi dun sa verse 38? Sabi dito, ito naman ang pinakamahalagang utos. Ito ang pinakamahalagang utos. So, napakahalagang utos po ito, mga kapatid. Ano ho? Hallelujah. No? At verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, kung ano man ang gusto natin gawin sa ating sarili, yun dapat ang gagawin natin sa ating kapwa. Kung ayaw mo na ayaw mo na saktan ka ng kapwa mo, huwag kang manakit sa kapwa mo, kapatid. Dapat, no, ang iparamdam natin sa kanila ay pagmamahal. No? Love God and love others. So, sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa atin, tayo pa rin ay nagpatawad sa lahat ng ginawa nila. No? At pinasadyos na natin ang lahat. At si Lord na po ang bahala. No? Si Lord na ang kikilos ng anuman. No? Hallelujah. Ang nararapat. So, si Lord ang ating kakampi. Tuloy lang po tayo sa paglilingkod, kapatid. Hallelujah. So, ang panglima po is follow the Holy Spirit. As the Christians understand it, the Holy Spirit helps believers grow in character and make godly choices. Ano po? So, mabasa po natin sa Galatians chapter 5. Ano po ang Galatians sa Tagalog? Ayan. Ang Galatians, Philippians, Colossians. Galatians chapter 5, 25. Sabi po dito, kapatid, sa 25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. No? So, ang gusto ng Lord na we live in Spirit, no? Hallelujah. Na hindi lang tayo namumuhay, mga kapatid, sa physical realm. So, namumuhay din tayo in spiritual realm, mga kapatid. Kaya yung iba, hindi nila maintindihan yung mga sa mga spiritual na mga bagay-bagay. Pero pag hingiin natin yun sa Lord, no, hayaan mo si Holy Spirit, siya magturo sa iyo. Ang Holy Spirit ang magturo sa iyo, no? Iko-convict ka ng Holy Spirit na ito yung gawin mo, anak. Hindi yan bagay na gawin mo, anak, kasi anak na kita. Hindi na yan bagay sa iyo. No. So dapat Christ-like ka na. Hindi ka na bugnutin, anak. Hindi ka na palaaway, anak, o di ba? Hindi ka na dapat ganito, anak, no. Yan yung mga pag tinuturuan na tayo ng Holy Spirit, kapatid, no? Kaya tayo ay namumuhay hindi lang sa physical realm, no? Kundi namumuhay din tayo in spiritual realm. Dahil hindi ka na basta-basta lang anak ng parents mo, kundi anak ka ng Diyos, no? No? We will worship Him in spirit and truth. So, tayo ay mag-worship sa ating mahal na Panginoon sa Espiritu, no? Kaya dapat na hindi lang tayo namumuhay in the physical realm, but namumuhay tayo in the spiritual realm, kapatid. No? So, follow the Holy Spirit as a Christian. Understand it. The Holy Spirit helps believers grow in character. No? Kaya, yung mga fruit of the Holy Spirit, mga kapatid, yun po, inaasahan ng Lord sa atin. No? Tayo? Basahin natin sa 22. No? Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So, may pag-ibig nga ba tayo, kapatid? Baka naman puro na lang ito. Instead na pag-ibig, parang hate na. O, di ba? So, dapat tanggalin natin yung hate, no? Dapat pag-ibig. And then, kagalakan. No? Kapayapaan. Pagtiyatsaga. No? Kapag wala ka talaga ng tiyaga, wala kang ninaga. Yung sabi nila, yung nakasabihan nila. So, dapat mahaba yung pasensya natin, no? Kabaitan. Kabutihan. Katapatan. Kahinahunan. Naku, pagka panay tayo pasigaw-sigaw, nasaan na po yun doon ang fruit of the Holy Spirit, no? At pagpigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, bilang mga anak ng Lord, bilang mga nagasunod ni Christ, as a disciple ni Christ, no? Wala na yung mga disciple ni Christ noon eh. Tayo na po ngayon. So, ang gusto ng Panginoon na nagmamanifest po sa atin ang Holy Spirit. Makikita sa atin, no? Mai-apply natin sa buhay natin ang mga ito. So, una is ang pag-ibig, no? So, kung ang puso mo ay punong-puno ng pag-ibig, ito ay lumalabas, no? Pero, paano kung nandyan sa puso mo ay hindi pag-ibig, puro pala galit? Kaya kapatid, magtataka ka, may mga tao na talagang instead na mahalin nila yung kapwa nila, galit ang nagagawa nila, no? Hindi naman dapat sila nakagalit, pero yung spirito nila kasi, hindi espiritu ng Diyos.
Kaya ang nandoon, instead na pagmamahal, galit. So, dapat yun po ang alisin, no? Alisin natin yun, isurrender natin yun sa Panginoon. Lord, ano man ang nasa puso ko na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, Lord, tanggalin mo ito. Ayaw ko ng ganitong pag-uugali, ayaw ko ng ganitong mga character. Lord, alisin mo to, Lord, sa buhay ko, no? Kasi pag pinapaalis natin yan sa Lord, sinusurrender natin yan sa Lord, kasi yun ang ating number one, isurrender natin yun sa Panginoon. Pag na-surrender mo na yan sa Lord, mga kapatid, no, magtatakot ka na lang, step by step yan, mawawala sa iyo. Babaguhin ka ng Lord araw-araw. So doon mo makikita na, Lord, totoo pala binabago mo ako. Totoo pala talaga, Lord, na binago mo ako. Kasi dati, kung ikaw dati ay magaling ka magmura, malutong ka magmura noon, dapat dahil Christian ka na, anak ka na ng Lord, no? Ay wala na yun ngayon. Hindi ka na magmumura, no? No. So dahil tingnan mo yung Christ, no? I am nothing without Christ. So hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kung wala ang tulong ng Panginoon. Kung sarili mo lang lakas ang asahan mo, na baguhin mo yung sarili mo, hindi mo magagawain, kapatid. Kaya surrender it to God, no? Surrender mo yun sa Panginoon. Number 6, no? Number 5 is follow the Holy Spirit. And number 6, trust God even when you don't understand. So, ito na yun kahit parang hindi ko naman naiintindihan kung ano itong pinapagawa sa akin ng Lord Bakit naman nandito na naman ako, Lord? Hindi ko to gusto. Ito yung gusto ko, Panginoon. No? Gusto ko dito sa right. Dito yung gusto kong destinasyon. Pero bakit nandito ako ngayon sa left? Hindi ko to gusto. O, diba? Parang, kaya, ang gusto ng Panginoon, trust God even when you don't understand. So, ang ano ba sabi sa Proverbs? Kawikaan. No? Sa Tagalog, kawikaan. So, Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, mga kapatid. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. So, sabihin, kapatid, hindi talaga tayo dapat magtiwala sa ating sarili, kundi kay Lord lang talaga. No, yun nandito Ano nga naman, tanggalin ko tong verse na to, no, punitin ko tong Bible para maalis yan. No, hindi pwede yun. Kaya sabi dyan, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. No? Ibig sabihin, buo. 100%. Hindi 50-50. No? So, at huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. So, minsan kasi tayo nagmamagaling. Magaling kasi ako Ganito kasi ako Kayang-kaya ko yan, diskartihan. No? Dami kong natapos na kurso Kaya ko yan. Ganun kasi tayo mga, in reality, ganun talaga ang mga tao. Masyadong believe sa sarili. Pero, ano ang gusto ng Lord? Kayawi kang magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang manangan sa sariling karunungan. Verse 6, sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin. So, ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing lahat, wala kang i-reserve. No? So, dapat isangguni mo lahat sa Diyos, no? Lahat yan, Lord. No, ito. Lahat yan, sabi diyan. At sa lahat ng iyong gagawin, siya'y alalahanin. Upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ano po? Kaya nga, mayroon tayong mga mayroon tayong mga Google Waze, Google Map. Ano po? Nagsasalita na nga ngayon 300 meters, darating ka na sa iyong destination. Ano? So, mayroong guide. Ano po? Para hindi maligaw. So, the same din tayo bilang mga anak ng Lord, meron din tayong guide. Ano po? Ang salita ng Diyos. No? Mayroon tayong guide na ito. And the Holy Spirit will teach us, no? Anak, ito yung dapat mong gawin. Ito yung dapat mong gawin, anak. Na pagka mapakinggan mo yun, kasi hindi mo maririnig ang tiny voice ng Lord kapag nasa magulo ka na lugar. So, kaya kailangan talaga natin ng quiet time, no? Yung ikaw lang at si Lord, ano po mga kapatid, kaya hindi mo maririnig ang boses ng Lord na ano ang pinapagawa sa iyo, no? Hallelujah. Kaya ano sabi sa pang-anim, trust God even when you don't understand. Sabi ko, Lord, bakit mo na naman ako dinala sa lugar na yan, no? Nung kagaling ko lang sa pag-mission ko kasi nga long term ako sa isang bansa. Tapos sinabihan ako ng sa immigration na kailangan mo nang mag-exit kasi nga extend na ako ng aking visa doon. So sabi doon sa akin sa immigration, hindi na kita pwedeng i-extend next month. So kailangan mo na mag-exit. So nung pag-exit ko po ng Timor Leste sa Indonesia,
And then, punta ako ng Vietnam. So, ang gusto ko talaga ay bumalik ng Indonesia and then Timor-Leste. Pero, nare-route po yung aking destinasyon na pupuntahan, no. Itinerary ko. Napunta po ako ng India. So, sabi ko, Lord, ito ba talaga yung lugar na kung saan ako gagamitin mo rin ako sa lugar na ito, Lord. Hindi lang ako pupunta lang dito para lang mag-exit or anong gagawin ko sa lugar na yun. Meron kang pinapagawa. So, nung time na yun, almost 1 year, meron akong kasama na prayer warrior as global intercessors ng isang missionary team organization. So, always pala siya nagpipray na sana may makarating na kapwa niya, global intercessor sa lugar nila. So, hindi ko rin in-expect na makarating ako sa lugar nila kasi ibang state po yung napuntahan ko eh. So, pupunta lang ako doon sa lugar na yon para mag-exit nga lang, tapos bisita, ganun. Tapos, nagpa-check up na rin ako sa lugar na yun. Tapos, mayroon akong experience noon na pagsubok na parang kailangan ko mamili, no? Kailangan ko bang magpa-opera or hindi. Pero nanghingi ako ng wisdom sa Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng confirmation, Lord. Tapos grabe ang experience ko kasi 3 days lang. 3 days lang na kailangan ko na mag-decide kasi within pagka 3 days na yon, schedule na ako ng operation eh. Sabi ko, Lord, di ba pinagaling mo na ako, wala na akong sakit. Pero bakit ngayon nagpa-check up ako? Para bakit kailangan ng urgent operation? Tapos yun, sabi ko, Lord, kung talagang ayaw kong magduda sa nangyari sa akin na hindi pa ako magaling. Kasi sabi ko, pinagaling mo na nga ako eh. Long term na nga ako sa isang lugar na yun eh. Tapos ngayon, nagpa-check up lang ako. Para pang paniguro baga. So, nung pagpunta ko doon, binigyan ako ng doktor na, kailangan mo ng urgent operation. Ganyan. Sabi ko, Lord, bakit? So, nagtanong ako sa Lord, wala naman akong balak na pumunta dito para magpa-opera, Lord. Bakit ganito nangyari? So, sabi ko, sige, Lord. Kasi ang nangyari doon, yung aking ticket ay dapat Indonesia. Vietnam, Indonesia. Pero nagkamali ng book. Naging Vietnam, India. So, yung isang plane ticket ko na Vietnam to Indonesia, ko yun. Hindi ko yun sinakyan. So, hinayaan ko na yun na masayang kasi medyo kunting halagang pera lang yun. Kaysa Vietnam to India. So, nakapunta ako na India, kaya yun nangyari. So, Lord, bigyan mo ako ng confirmation kung kailangan ko magpa-opera or hindi. So, nagpray ako ng wisdom. So, iyak ako niya sa Lord noon. So, sabi ko, hindi ko na in-expect na kailangan ko pala ng operation. Tapos, wala naman akong ganong pera. Although, ito ganito ang amount. Kailangan ko ng $2,000. Ganyan. $4,000. Tapos, ang $2,000, mayroon akong sponsor. So, maghanap pa ako ng $2,000, Lord, para magpa-opera ako. Tapos, sabi ko, Lord, kung talagang pinagaling mo na ako, Lord, ipakita mo sa akin. Yun ang deal ko sa Lord. Ipakita mo sa akin, Lord, na talagang pinagaling mo na ako. Mayroon akong confirmation, Lord, na hindi na ako magpa-opera. So, Friday, Saturday, and Sunday. So, kailangan pagka Monday na kasi ang operation eh. So, 3 days. So, nag-book ako ng church na kung saan ako mag-church that time. So, mayroon isang church na nagustuhan ko na bisitahin. Pero instead na mag-book na ako noon sa Grab, nawala ang address. Sabi ko, naku, hindi ko naman talaga nailista yung address. So, sabi ko, hindi mo yun kalooban, Lord. So, meron akong na-book na church na, parang about grace na church. So, Grace Fellowship yata yun, or Grace Church, ganun. So, yun ang binook ko. Nung pagdating ko sa church na yun, na umupo na ako kasi mag-i-start na yung service. Yung kanilang parang nag-testimony kasi may testimony time. Nag-testimony doon isang doktor. Tapos ang asawa din niya ay doktor din. Tapos resident doctor pa siya doon sa ospital na kung saan ako nagpa-check up. And then pagkatapos ng samba, yun, nagkwentuhan kami, fellowship kami kasi meron namang libreng pakain na after ng worship service. Yung katabi ko pala ay doktor din.
Tapos, usap-usap muna kami, ay, doktor ka pala. Ma'am, sabi ko ganun. Sabi niya, yes, retired doctor na ako, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, salamat sa Lord kasi kailangan ko pa ng confirmation. So, hindi ko na maakalain na doktor ka pala. So, ito yung aking result. Sabi ko, ito yung result ko po. Pwede niyo po pang basahin kung kailangan ko ba talaga ng urgent operation or what. So, yun, binasa ng doktor. Tapos sabi ng doktor, ay, ito naman yung result mo, pero bakit merong urgent operation? Sabi niya, para sa akin kasi retired doctor na ako eh. So, based on your result, hindi naman kailangan na magpa-opera ka. Sabi ko, ganun po ba? So, sige, okay lang kung ayaw mo, kung hindi ka pa kontento, sabi nung retired doctor na yun, sa aking explanation, pwede mo rin tanungin yung nag-testimony kanina, kasi resident doctor siya doon sa ospital, itong ospital na pinuntahan mo. Sabi ko, ganun po ba? Pwede ko makausap. Yun, pagdating doon sa table, kumain na kami. Doon talaga kami tumabi doon sa dalawang mag-asawang doktor na kung saan ako nagpa-check up. Tapos yun, sabi ko, pagkatapos ng kumain, sabi ko, Dok, kapatid, brother, sister, pwede niyo po basahin tong result ko. Nung binasa po nila, sabi na, okay naman yung result mo, pero bakit sa dulo may nakalagay na urgent operation? Ganun. Mayroon akong the best na doktor din kung gusto mo talaga ng confirmation. Meron pa akong the best na doktor na magaling pa sa akin. Pwede kitang i-refer, sabi niya. So, ilang doktor na? Yung katabi kong doktor, no, habang nag-worship kami, and then yung silang dalawang mag-asawa, 3 na. So, pang-4 na doktor na talaga, kasi 3 na. Tapos sabi niya, sige, bukas ng umaga, imi-message ko sa'yo. So, Monday na po yun. Bukas ng umaga, imi-message kita kung talagang itong result mo ay pwede na bang hindi magpa-opera. Or ano ba ang kanyang pagkaunawa dito sa result, sabi ko. So, sige, okay po, doktor, sabi ko gano'n. Thank you po. So, antayin ko na lang bukas. So, binigay ko yung contact number ko. Yan, nag-aantay ako. Habang naghihintay ako, nagpipray ako sa Lord. Lord, ano po ba talaga, Lord? Ang confirmation, Lord. Hallelujah. Kasi confirmation hiningi ko sa Lord eh. Tapos, alam niyo po ba, pagka Monday na, alam niyo, na-receive kong message, congratulations, sister. Sabi ng aking kaibigan na magaling na doktor, mas magaling pa sa akin, no need to have urgent operation. Grabe, tuwang-tuwa ako noon. Sabi ko, Lord, salamat, Lord, kasi hindi ko na kailangan magpa-opera. Sabi niya gano'n, tapos sinabi niya pa, ang kailangan mo lang gawin ay yearly check-up. Sabi ko, wow, praise the Lord. So, gumaan na pa yung pakiramdam ko. Tapos sabi ko, Lord, ano pala to? Para sigurong lang to sa akin, yung parang testing lang. No, kasi 1 year na ngayon nagpipray yung isang kasamahan namin sa Global Intercessor sa isang part ng India na sabi, naghihintay talaga siya ng mga Global Intercessor sa lugar nila. So sabi ko, malayo kasi ako sa ibang state. So, sabi naman sa akin nung sponsor ko, sabi niya, pwede kitang pupunta ka ng India pero magbakasyon ka lang doon, exit ka lang doon, wala kang gagawin, hindi ka pwede mag-mission doon, no? Kasi papatayin tayo doon. Ganun. So, hindi pwede. So, punta ka lang doon, may exit, tingin lang sa place, no? Ma-explore lang, and then, back to, Indonesia. So, okay, go ako. Kasi nasayang na nga yung isang plane ticket ko. Pero, nung nabalitaan ko na, hindi na pala ako pwede pwede na pala ako hindi magpa-opera, at saka sinabi ko doon sa kanila, hindi, Ma'am, sir, pwede na pala akong hindi magpa-opera. Kasi yun ang sabi ng doktor, 4 na doktor na nagsabi sa akin. Tapos sabi niya ganun, oh, wow, ang galing naman. So, anong gagawin mo ngayon? Sabi ko, syempre, salamat sa Lord. At dahil pasalamat ako sa Lord at hindi pala ako maoperahan, pwede bang magpunta ako sa ganitong lugar? So, yun. Instead na hindi ako magmi-mission, ang nangyari, patuloy yung mission ko sa isang lugar na yun. Alam niyo po, instead nagagastos sila ng 200, magkano ba ang, $1,000 is 50,000, $2,000 is 100. Instead nagagastos sila ng 100,000, at sa akin naman yung 100,000 para sa aking operation, dahil hindi na nga nangyari operation ko, glory to God,
binok nila ako papuntang sa city na yun na kung saan may kasama nga tayong intercessor. So, grabe si Lord. Pagdating ko doon, nag-testimony po talaga ako sa life ko. Sabi ko, grabe si Lord, may testing talaga bago ako makarating sa lugar nito. Hindi ako dapat mag-mission sa lugar na to. Exit lang. Pero grabe si Lord, hindi papayag si Lord na hindi ako makapag-mission sa inyong lugar. Kaya natuwa din sila. Pero 15 hours po yung travel ko kasi nagsakay lang ako hindi ako nag-airplane noon. So, naka-train na nga ako eh. No, sa train na sinakyan ko, 15 hours pa bago ako nakarating sa lugar. Address lang yung dala ko, address lang. Tapos, nagtiwala ako sa Google Map. Google Waze. Pagdating sa lugar, bigla akong, nagpunta ako nag-break. Punta muna ako ng CR. Humingi lang ako. So, biglang tumigil na yung Google Waze. Hala, tumakbo na yung train. Sabi ko, naku, hindi na ako makababa. Alam ka naman, tumalon ako. Sabi ko, Lord, mawala na talaga ako nito. Tapos yung susundo sa akin, sumakay ng train. Talagang sabi niya, susundan na lang kita. Pag doon na kami napunta sa isang lugar. Tapos yung lugar na naapakan ko uli, na lugar ng India, pinag-pray ko din yung bago kami umalis sa lugar na yon. Nag-prayer walk kami, and then kumain. Tapos 3 hours po kapatid, ang travel ko pabalik doon sa lugar nandoon yung mga naghintay. Pagdating ko pala doon, kinabukasan, yung mga Indian people po, mga kapatid, no? Nasa 60 sila katao, no? Sa isang church na yun. Naghantay na pala. So, pinag-preach ako 45 minutes. After that, lahat ng mga tao na yun, naglinya po sila. Nagpa-pray over po. Lahat sila nagpa-pray over po sa akin. So, yun po ang pinagawa ng Lord. After that, kinabukasan, may ibang church na naman. Sa isang araw po, dalawang session po ako na nagpe-preach 45 minutes and then pray over na naman po. So, glory to God, habang nandun ako sa lugar na yun, 350 families po, no? Hallelujah. Ang napag-pray po natin. Glory to God. So, sabi ko, kaya pala merong trial sa akin doon. Yung nandun ako sa isang state na mayroon akong dapat desisyon na gagawin, magpa-opera o hindi. Kung nagpa-opera po ako, hindi po talaga ako nakarating sa lugar na yon at hindi tayo nakapag-mission, no? Hindi tayo nakapag-pray over at nakapag-share ng word of God sa mga Indian people sa lugar na yon. So, kaya trust God even you don't understand, kapatid. Kaya kapag guided ka sa Holy Spirit, hindi po talaga kumbaga, kung guided ka sa Holy Spirit, no, yung way na pupuntahan mo, hindi ka pababayaan ng Lord, no? So, trust God even when you don't understand. So, hindi natin minsan maintindihan ang buhay, pero si Lord, alam ni Lord ang lahat, kapatid. So, glory to God. Sabi ng mga pastor, mga bishop na nakausap po doon, talagang grabe ang power ng Lord, no? Yun based on my experience na ganun ang nangyari sa akin. Umiiyak ako noon kasi sabi ko, hindi ko naman plano na magpunta rito para magpa-opera, pero bakit ganun? Sabi ko, Lord, ano to? Sabi ko, baka distraction to, o ano ba, Lord? So, nag-pray ako. So, grabe si Lord. Kaya number 7, kapatid, no? Stay connected with other believers. So, yun ang gusto ng Panginoon sa atin, na hindi pwedeng nag-iisa ka lang bilang kahit Christian ka, ikaw lang lagi nagbabasa ng word, lagi ka lang nagpe-pray, ikaw lang mag-isa. Ayun ang Lord nun. Ang gusto ng Lord na sabi dyan, fellowship, encouragement, and accountability can help you remain faithful. So, ano ba sabi sa Hebrews chapter 10, mga kapatid, no? Sa Tagalog, ang Hebrews ay Hebrew chapter 10, 24. Sabi po dito sa 24, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal, no, mga kapatid. So, ibig sabihin, may mga tao talaga dyan na kulang ng pagmamahal, no? So, sabi dito, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal. Siguro, kapatid, nanghihina na physically and also spiritually. So, siguro, yung burnout na or wala ng pag-asa. So, kailangan tayo, kapatid. Kailangan ka ng kapatid mo sa pananampalataya. Kailangan ka ng kaibigan mo, kapitbahay mo, mag-anak mo na i-encourage po sila sa kanilang sitwasyon. Kasi minsan hindi natin alam na mabigat na pala yung problema. Hindi lang nila masabi sa kapwa nila. So, kailangan lang topic, no? Kapatid, anuman ang iyong dinaranas, hindi mo man masabi kahit kanino, sabihin niyo po kay Lord, no? Si Lord, tutulungan ka niya mas resolve ang anumang lahat ng mga kinakaharap mong
sitwasyon. Ano po, magkaroon tayo ng concern sa kapwa. Ano po, hindi lang yung puro salita lang na mahal, mahal, tapos wala ka namang ginagawa. So, dapat mayroon tayong action. Ano, mayroon tayong ginagawa na mahal mo talaga yung isang tao. Ano po, kaya dapat i-encourage mo siya. No? Hay, wag mo hayaan na malugmok siya sa kanyang sitwasyon, malugmok siya sa kanyang problema. I-lift up natin yung ating kapatid na nanghihina, kapatid. Instead na sirain natin siya, o pag-usapan natin siya, ganyan, hindi po pwede yun, kapatid. Paano mo makita ang pagmamahal mo sa kapwa mo? Paano mo maipakita na mahal mo yung kapatiran mo? No? So, ang gusto ng Lord ay, sabi dyan, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng iba, ng bawat isa, sa pagmamahal sa kapwa at sa sa paggawa ng mabuti, no? So, naasahan tayo ng Panginoon na bilang mga anak ng Lord, bilang mga lingkod ng Diyos, ay tayo mismo, no? Na bilang mga lingkod, hindi lang puro salita, kundi ginagawa natin ang pagmamahal sa kapwa, no? Gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, kapatid, no? Alam naman natin yan kung anong nakakabuti o nakakasama. So, bilang mga anak ng Lord, no, gawin natin yung tama at mabuti. Sabi sa verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo ng ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, huwag nating kaligtaan na tayo po ay samba, magpuri at magsamba sa ating mahal na Panginoon. Kaya kapatid, ikaw at ako ay binigyan ng Lord ng 7 days a week. 24 hours a day. Ngayon kapatid, ang gusto ng Panginoon, na huwag nating kaligtaan. Yung ikapitong araw na yun, no, i-dedicate natin yun para sa Panginoon. Yung araw na yun ay para yun sa Lord at sa iyo. No, magipagdiig ka sa Lord, magpasalamat ka sa Lord sa ginawa niya mga blessings sa iyo, no, in all aspect of your life, no. Gusto ng Lord na maging grateful tayo. Lord, salamat Lord, at nalampasan ko na naman ang linggong ito, na talagang sinamahan mo ako, Panginoon. So, Monday to Saturday ako ay nagtatrabaho, Monday to Saturday ako ay nagnegosyo, nag-aral ka man o ano man mga ginagawa mo, kapatid. So tayo ay magpasalamat, maging grateful tayo sa Lord na sinamahan tayo ng Lord ng buong linggo at ang pangpitong araw ay para sa Panginoon. I-rest po natin ang ating spiritual, hallelujah. Na tayo ay magsamba sa Lord, spiritual, magsamba tayo in spirit and truth, hallelujah, hallelujah. So, hindi lang tayo namumuhay in physical realm, kundi namumuhay tayo in spiritual realm, mga kapatid. And, yun po ang ating napag-aralan, ang ating topic, live in God's will. And then, meron tayong number 1, surrender your life to God. Number 2, read and obey the Bible. Number 3, pray regularly. Number 4, love God and love others. Number 5, follow the Holy Spirit. Number 6, trust God even when you don't understand. And number 7, stay connected with other believers. So, kaya mayroon tayong fellowship time. After the worship service, meron tayong lunch time, mag-fellowship sa bawat isa. Or depende po kung anong style ninyo, para lang kayo magkaroon ng pag mag-i-encourage sa bawat isa. Hallelujah. So, fellowship kung saan nyo gusto magpunta or what. So, basta ang gusto ng Lord na huwag kaligtaan ang pakikipag-fellowship sa bawat kapatiran. Amen. And living in God's will does not mean every decision will be easy or that life will be free from hardships. Rather, it means seeking to honor God, in your thoughts, your words, and your actions. Trusting that He will guide you as you follow Him. Kaya mga kapatid, ikaw at ako ay inaasahan ng Panginoon, na i-honor natin ang ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Kaya huwag kaligtaan ang papitong araw. Yan yung araw na yun na i-honor natin sa Lord, ating irespeto ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At sabi diyan, it means seeking to honor God in your thoughts. Sa pag-iisip pa lang natin, Kaya dapat bantayan natin yung mga isip natin na ito ay hindi lamang puro physical yung iniisip natin, kundi
Lord, ikaw ang mag-glorify sa isip ko pa lang. Ikaw ang aking gini-glorify. No? Sa pagsasalita mo pa lang, si Lord na ang nag-glorify sa buhay mo, kapatid. At lalong-lalo na sa mga actions mo, sa mga kilos mo, dapat si Lord ang mag-glorify, hindi yung sarili natin. No? Dapat ang mag-glorify, hindi ang sarili natin, kundi si Lord. Si Lord ang mataas sa buhay mo, kapatid, at buhay ko, kapatid. No, wala tayong ibang itataas dito, wala tayong ibang ipagmalaki dito, kundi ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Glory to God, no? At ang sabi diyan, trusting that He will guide you as you follow Him. So, tayo ay patuloy na andyan ang guidance ng Lord habang tayo ay sumusunod sa Kanya. Kaya kapatid, no, sumunod lang tayo kahit hindi natin alam ang kasunod. So, yun po ang aming laging sinasabi, lalo na sa aming organization sa missionary. So, sumunod lang kahit hindi alam ang kasunod. Kasi, sa pagsunod, no, mayroong nag-aabang, no? Mayroong pagpapalang kasunod. Kaya mga kapatid, glory to God po, no? Ang napag-aralan natin, live in God's will. Hallelujah! Glory to God! Shalom, shalom everyone! At tayo po ay manalangin. Yes, Abba Father, maraming salamat, Panginoon, sa gabi pong ito, na patuloy niyo pong pinapaalala sa amin, Panginoon, hallelujah, na kami ay mamuhay, Lord God, hallelujah, sa iyong kalooban, at hindi sa aming sariling kalooban, Panginoon. Kaya Lord God, salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagpapalakas sa aming buhay, Panginoon. Na mga salita mo na ito, hindi lang namin laging napakinggan, no, na lagi namin napakinggan every Sunday, or kung saan kami nakapakinig ng salita, Panginoon, hallelujah, everyday sa mga live streaming, Lord, bagos, Panginoon, itong salita na ito, ay patuloy ito, Lord God, namin patuloy itanim sa aming puso, Panginoon. Ito ay tutubo, yayabong at yayabong, Panginoon. Ito ang magmamanifest sa aming buhay. Ito ang makikita sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Ito yung salita mo na yun, Panginoon, na ma-harvest namin, at amin ito, Lord, maibahagi sa mga tao na nangailangan ng pag-asa, nangailangan ng pagmamahal, Panginoon. Lord, turuan niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. Hindi kami maging makasarili, Panginoon, kundi magkaroon kami, Panginoon, ng concern sa iba. Magkaroon kami, Lord God, ng pagmamahal sa aming kapwa, Panginoon. Doon namin maipakita, Lord, na totoong mahal ka namin, Panginoon, pero sa aming mga kapwa, Panginoon. Salamat, Lord God, na patuloy niyo po kami pinapalakas, hindi lamang physically, kundi spiritually, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, pinapalalim ang aming mga pananalig at pananampalataya sa iyo, ang aming pagtitiwala sa iyo, Lord God. Patuloy itong lumalim, Panginoon. Magkaroon kami ng intimate, Lord, na relationship sa iyo, Father God. Salamat, Lord, inaayos niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord, sa offline man at sa online, Panginoon, sa kabilang screen. I declare, O Lord God, lahat ng salita mo, Panginoon, na hindi ito mahisasayang, Panginoon, kundi ito, Lord God, ay patuloy, Lord God, hallelujah, na tutubo, at ito ay magmamanifest sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord God, sa mga paalala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, na patuloy mong pinaparimain sa amin that apart from you, we can do nothing, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. At sa gabi pong ito, Panginoon, wala kaming ibang tinataas, pinupuri, pinapasalamatan, kundi ang iyong banal na pangalan, Father God. And Lord, kung sino man sa amin sa kabilang screen, Panginoon, ang mayroong mga pangangailangan, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord God, kung sino man may karamdaman, Father God, mula ulo hanggang talampakan, O Lord God, through your stripe, they are healed in Jesus' name. Salamat, Lord God, na ikaw ang patuloy magpapagaling. Ikaw ang aming the best doctor, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah, Panginoon, hallelujah, Rafa, na patuloy nagpapagaling, O God. Thank you, Jesus. At lahat ng, hallelujah, may mga pangailang financial, Panginoon, mula sa inyong heaven bank na walang bankruptcy, maranasan ninyo mga anak, mga lingkod, Panginoon, hallelujah, ang pagpapala, Lord God, hallelujah, na hindi na uubos, Lord God, hallelujah. Paranas mo sa yung mga anak, Panginoon, no? I-provide niyo po ang lahat ng pangailang financial, Panginoon. Ikaw ang the best provider, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Lord Jehovah Jireh, Panginoon, hallelujah. Kaya Lord God, salamat din po, Panginoon, sa mga taong mga walang trabaho, Lord God, magkaroon na sila ng trabaho in Jesus' name. O Lord God, ikaw ang patuloy, Lord, mabigyan ng mga opportunity po, Lord God, para sa aming mga kapatiran, Lord God, sa mga follower and non-follower na magre-replay nito, Panginoon, na walang mga trabaho. O Lord God, bigyan mo sila ng opportunity, mga pabor, Panginoon, na magkaroon sila ng trabaho para makatulong sa kanilang pamilya. And Lord, lahat na may mga trabaho, Lord, salamat, Panginoon, bigyan mo sila ng trabaho, Lord God, and I declare, Lord God, promotion be upon them, at patuloy po, Panginoon Diyos, makasustain sa kanilang pamilya. Salamat din po, Panginoon, hallelujah, sa bawat mga kapatiran namin, Lord God, sa lahat na magre-replay, Panginoon, na may mga negosyo, Panginoon. I declare, Lord God, ikaw ang patuloy mag-bless sa kanilang negosyo,
negosyo. Lord God, na hindi lamang sila puro negosyo, kundi meron din silang time para sa iyo, Panginoon. Maging kabahagi sila sa iyong gawain, O Lord God. Maging supporter sila, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Reach out pa namin ang mga dapat ma-reach out, Panginoon. Marami pa kaming mga batang mapakain, Panginoon. Marami pa kaming mga taong na matulungan through, Lord God, hallelujah, sa mga kingdom, financer, partners, O God, hallelujah. Thank you, Jesus, na pagpalain niyo po ang mga aming mga businesswoman and businessman, Lord God, mga kapatiran, at lahat ng mga viewers, O God, hallelujah. And Lord, ikaw magbigay ng mga clients, O God, customers, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, na patuloy niyo po akong ginagamit, Lord, not only offline, but also online, Panginoon. Bless my life, Lord, according to your will, Lord God. Salamat sa anointing, Lord God, na patuloy niyo po igawad sa iyong lingkod, Lord God, hallelujah. At patuloy niyo po, Panginoon Diyos, hallelujah, na ikaw lamang ang patuloy magturo sa akin, Lord God, na ikaw mataas, masalamatan sa aking buhay. Thank you for your goodness. Thank you for loving kindness, Lord, sa lahat ng mga pamilya, Lord God, Luzon, Visayas, Mindanao, International. Ando ang pagmamahalan at pagtutulungan ng bawat pamilya. Ikaw ang sentro ng bawat pamilya, Panginoon. Ang iyong masalita, ang patuloy, Lord God, hallelujah, mamumutawi sa mga bibig ng iyong mga anak at bawat pamilya. Ando ang pagmamahal at ang mga anak ando ng respeto sa kanilang mga magulang. Salamat, Lord God, na kahit kailan, Lord, hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, kailanman. For you alone the glory and honor, Lord God, sa buhay po namin ito. Sealed it with your blood from the crown of thorns. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Lord God, thank you for watching. Sis Jolie Mayuga and Pastor Nelson. Thank you for watching. God bless us all. See you next time.